Clarice. Get out of LV office. Get out of LV life. Kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Samantala, sa isang maliit na bahay sa Tondo. Nakaupo si Ara sa isang sulok, yakap-yakap ang luma at kupas na jacket ng kanyang ama. Ito ang sanhi ng lahat ng kanyang paghihirap, ngunit ito rin ang tanging bagay na nag-ugnay sa kanya sa lalaking hindi niya lubusang nakilala. Inampon siya ng kanyang dating kapitbahay, si Aling Nita, matapos siyang matagpuan nito sa labas ng kanilang eskinita, basang-basa sa ulan at tulala. Ngunit kahit sa kabaitan ni Aling Nita, pakiramdam ni Ara ay nag-iisa pa rin siya. Hinaplos niya ang magaspang na tela ng jacket. Naramdaman niya ang isang punit sa lining sa may bandang dibdib. Dahil sa wala siyang magawa, sinimulan niyang kalikutin ito. May isang bagay sa loob. Isang bagay na matigas at parang papel. Dahan-dahan, gamit ang kanyang mga daliri, pinalaki niya ang butas. Isang nakatuping papel ang kanyang nahugot. Luma na ito at naninilaw. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sulat kamay ng kanyang ama. Elena, hindi ko alam kung mababasa mo pa ito. Ngunit kailangan kong isulat. Kailangan kong ilabas ang bigat sa aking dibdib. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ang singsing na ibinigay mo ay hindi ko nagawang isangla. Hindi ko kayang ipagbili ang isang simbolo ng iyong kabutihan para lamang sa aking sariling pangangailangan. Itinago ko ito. Itinago ko bilang isang paalala na sa gitna ng kadiliman, may mga taong katulad mo na may pusong ginto. Pinalayas ako ng iyong asawa. Tinawag niya akong magnanakaw. Ang sakit, Elena. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Ang dangal ko ang kinuha sa akin. Ngunit hindi ko isusumbat ang singsing. Dahil sa tuwing titingnan ko ito, hindi ang galit ng iyong asawa ang nakikita ko, kundi ang kabutihan sa iyong mga mata. Pasensya na. Umalis ako dahil hindi ko na kayang harapin ang aking pamilya. Hindi ko kayang makita sa mga mata ng aking anak ang isang amang pinaratangang magnanakaw. Baka balang araw, kapag handa na ako, babalikan ko sila. At babalikan kita para isauli ang singsing na ito, kasama ang aking pasasalamat. Nagpapasalamat. Danilo D. Habang binabasa ni Ara ang bawat salita, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o pagkalito. Ito ay mga luha ng pag-unawa. Ang kanyang ama. Hindi siya magnanakaw. Isa siyang biktima. Isang taong may dangal na pinili ang lumayo kaysa harapin ang kahihiyan. At si Ingress Elena Monteverde, ang ina ni Cyrus, ay hindi isang biktima ng pagnanakaw, kundi isang anghel na nagbigay ng tulong. Ang buong kwento, ang kasinungalingang sinabi ni Cyrus, ang puot sa mga mata nito, lahat ay gumuho. Ang galit niya kay Cyrus ay biglang napalitan ng isang malalim na awa. Awa para sa kanyang ama. Awa para sa ina ni Cyrus. At awa para kay Cyrus, isang lalaking nabubuhay sa isang kasinungalingan na sinimulan ng sarili niyang pamilya. Sa Monteverde Tower, matapos palayasin si Clarice, si Cyrus ay naiwang nakatayo, nanginginig sa galit at pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang unang instinct ay tawagan si Ara. Ngunit ano ang sasabihin niya? Sorry, nagkamali ako. Gaano kababaw ang mga salitang iyon kumpara sa sakit na idinulot niya? Hindi. Hindi sapat ang isang tawag. Kailangan niya itong puntahan. Kailangan niyang humingi ng tawad ng harapan. Kailangan niyang ipakita, hindi lang sabihin. Marco, sigaw niya. Mabilis na pumasok si Marco. Yes, sir. Hanapin mo si Ara Mendoza. Alamin mo kung nasaan siya. Gamitin mo lahat ng resources ng kumpanya. Don't care how. Just find her. Now. Mabilis na tumalima si Marco. Kinuha ni Cyrus ang kanyang susi ng kotse at ang diary ng kanyang ina. Hindi siya maghihintay. Hahanapin niya ito. Kahit naabutin pa siya ng gabi. Kahit na kailangan pa niyang halungkatin ang bawat eskinita sa Tondo. Habang nagmamadali siyang lumabas ng opisina, naramdaman niya ang isang panginginig sa kanyang bulsa. Ang cellphone niya. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana, ngunit mas mahalaga ang paghahanap kay Ara. Ngunit nag-text ang numero. Binuksan niya ito habang naglalakad.
Cyrus, si Ara ito. Nakita ko ang sulat ng tatay. Alam ko na ang lahat. Napahinto si Cyrus. Nag-type siya pabalik ng mabilis. Ara, nasaan ka? Pupuntahan kita. Mag-usap tayo. Please. Ilang sandali ng paghihintay na tila isang eternidad. At pagkatapos, dumating ang sagot. Isang sagot na nagpayanig sa kanyang buong mundo. Huwag mo na akong hanapin. Masyado nang masakit. Aalis na ako. Paalam. No, bulong ni Cyrus. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi na ito matawagan. Out of service. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso, mas malakas pa kaysa sa galit o pagsisisi. Ang takot na mawala ito ng tuluyan. Ang takot na baka huli na ang lahat. Sumakay siya sa elevator. Kailangan ko siyang mahanap, bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang dasal. Tumakbo siya palabas ng gusali, hindi alintana ang mga taong nakatingin. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito, walang tiyak na destinasyon, tanging ang desperadong pagnanais na mahanap ang babaeng winasak niya, bago pa ito tuluyang maglaho sa dilim. Lumipas ang 2 araw. Para kay Ara, ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagtayo muli. Nalaman ni Nene, sa pamamagitan ni Aling Nita, ang nangyari. Ang yakap ng kanyang kapatid ay naging isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpatuloy. Ang isa pa ay ang sulat ng kanyang ama. Ang katotohanan ay nagpalaya sa isang bahagi ng kanyang puso. Nawala ang bigat ng pagiging anak ng isang magnanakaw. Ang naiwan ay ang sakit ng pagiging biktima ng isang malaking kasinungalingan. Tumutulong siya sa maliit na karinderya ni Aling Nita. Ang pagbabalat ng bawang, paghiwa ng sibuyas, at paghugas ng mga plato, ang mga simpleng gawaing ito ang nagpapanatili sa kanyang katinuan. Ang pamilyar na amoy ng nilulutong pagkain at ang ingay ng kanilang eskinita ay nagsilbing pader laban sa mga alaala ng isang malamig at tahimik na mansyon. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang ingay ang pumukaw sa atensyon ng lahat sa labas. Isang itim at makintab na kotse, ang parehong kotse na dumagit sa kanya mula sa sanglaan, ay pilit na isinisiksik ang sarili sa makitid nilang eskinita. Huminto ito sa tapat mismo ng karinderya. Nagbulungan ang mga tsismosa. Kotse ng mayaman, ano nang ginagawa dito? Baka maniningil ng utang. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam niya kung kaninong kotse iyon. Bumukas ang pinto. Ngunit ang bumaba ay hindi ang Cyrus na huli niyang nakita. Ang Cyrus na nakatayo ngayon sa labas ng karinderya ay magulo ang buhok, lukot ang damit, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang isang taong hindi natulog, isang taong hinabol ng sarili niyang mga demonyo. Naglakad ito papasok sa karinderya. Ang lahat ng mga kumakain ay napahinto, nakatingin sa kanila. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Cyrus, nakita ni Ara ang isang bagyo ng pagsisisi, pagod at desperasyon. Ara, sabi ni Cyrus, ang kanyang boses ay paos. Hindi sumagot si Ara. Nagpatuloy siya sa pagpupunas ng mesa na para bang hindi ito nakikita, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ara, please. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Ara, hindi siya tinitingnan. Sinabi ko na ang lahat sa text. Tapos na. Hindi pa tapos, sabi ni Cyrus, lumalapit. Hindi pa hanggat hindi mo ako napapakinggan. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang pumatak ang isang mahinang ambon. Tila kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanila. Pakinggan ka. Napaharap si Ara, at ngayon, ang lahat ng sakit na sinubukan niyang ibaon ay lumabas sa kanyang boses. Pinakinggan kita, Cyrus. Pinakinggan kitang tawagin akong manloloko. Pinakinggan kitang tawagin ang pamilya ko na mga magnanakaw. Pinakinggan kitang palayasin ako sa gitna ng gabi. Ano pa bang gusto mong marinig ko? Walang naisagot si Cyrus. Ang bawat salita ni Ara ay isang sampal na nararapat sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang diary ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesang pinupunasan ni Ara. Binasa ko ito, sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Ang diary ng mommy. Alam ko na ang totoo. Tungkol sa Sing Sing. Tungkol sa tulong na ibinigay niya sa tatay mo.
Tungkol sa kasalanan ng pamilya ko. Napaatras si Ara, nakatingin sa diary na para bang isa itong ahas. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, Ara, pagpapatuloy ni Cyrus, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang mga luha na namumuo sa mga mata ng lalaking akala niya ay gawa sa bato. Dahil walang kapatawaran ang ginawa ko. Ang sakit na idinulot ko sa'yo habang buhay ko iyong pagbabayaran. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Cyrus, kasabay ng paglakas ng ambon sa labas. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pakiusap na puno ng pagdurusa. Hindi lang para sa akin. Patawarin mo ang pamilya ko. Patawarin mo ang tatay ko sa pagkuha niya sa dangal ng tatay mo. Patawarin mo ako dahil dinagdagan ko pa ang sakit na yon. Nakatitig lang si Ara, ang kanyang puso ay nagkakahalo-halo. Ang galit ay naroon pa, ngunit ngayon ay may kasama na itong awa. Nakikita niya ngayon hindi ang isang halimaw, kundi ang isang sirang lalaki na nagbabayad para sa mga kasalanan ng nakaraan. Inabot niya ang sulat ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng diary. 2 testamento ng isang nakaraang puno ng sakit. Binasa ko rin ito, sabi niya, ang kanyang boses ay mas kalmado na. Alam ko na hindi magnanakaw ang tatay ko. At alam ko na mabuting tao ang nanay mo. Tumingin siya kay Cyrus, ang kanyang mga mata ay matatag kahit na puno ng luha. Pero ang tiwala, Cyrus, kapag nasira, hindi na ibabalik ng ganun kadali. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Cyrus. Alam niyang totoo iyon. Tumango siya, pinupunasan ang sarili niyang mga luha. Alam ko, sabi niya. Kaya hindi ako aalis. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Ipapakita ko sa'yo, Ara. Ipapakita ko sa'yo na karapat-dapat ako sa tiwala mo ulit. Kahit abutin pa ako ng habang buhay. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging ang patak ng ulan sa yero ang maririnig. Tumalikod si Ara at naglakad papasok sa kusina, palayo kay Cyrus, palayo sa nakaraan. Ngunit habang nakatalikod siya, isang takas na luha ang gumulong sa kanyang pisngi, isang luha na hindi nakita ni Cyrus. Naiwan si Cyrus na nakatayo sa gitna ng karinderya, basang-basa ng ulan na pumapasok sa bukas na pinto. Nakatingin sa direksyon kung saan naglaho si Ara. Handa siyang maghintay. Handa siyang gawin ang lahat. Dahil alam niyang ang pagpapatawad ni Ara ang tanging bagay na makakapagbuo muli sa kanyang wasak na pagkatao. Lumipas ang 6 na buwan. Ang salitang paghihintay para kay Cyrus ay hindi lang isang pangako, kundi isang serye ng mga gawa. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap sa karinderya, nagpatawag si Cyrus ng isang press conference. Sa harap ng maraming kamera at reporter, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang Monteverde, ang aminin ang pagkakamali sa publiko. 12 taon na ang nakalipas, simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang aking pamilya ay nakagawa ng isang malaking inhustisya laban sa isang mabuting tao, si A. Danilo Mendoza. Siya ay maling pinaratangan, tinanggalan ng trabaho, at siniraan ng puri. Ngayong araw, sa harap ninyong lahat, nais kong linisin ang kanyang pangalan. Ikinuwento niya ang lahat, hawak ang diary ng kanyang ina. Humingi siya ng tawad sa pamilya Mendoza sa ngalan ng kanyang ama at sa ngalan niya. Pinapanood ni Ara ang lahat sa maliit na telebisyon sa karinderya ni Aling Nita. Habang nakikita niya si Cyrus na nilulunok ang kanyang pride para sa dangal ng kanyang ama, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng isang malalim na sugat sa kanyang puso. Hindi doon natapos si Cyrus. Itinatag niya ang Elena Ampersand Danilo Foundation, isang charity organization na naglalayong tulungan ang mga pamilya ng mga manggagawang maliit ang sahod na may malubhang karamdaman. Ang unang proyekto nito, ang pagbibigay ng libreng pag-aaral para sa mga gustong maging veterinarian, bilang pagbibigay pugay sa pangarap ni Ara. Hindi niya sinubukang kausapin muli si Ara. Hinayaan niya ang kanyang mga gawa na magsalita para sa kanya. Ngunit bawat linggo, may isang delivery na dumarating sa karinderya ni Aling Nita, isang sako ng pinakamagandang klase ng cat food na may simpleng note para kay Pag-asa. Isang araw, habang nag-aaral si Ara online para sa kanyang kurso, na nalaman niyang ang foundation pala ni Cyrus ang nagpapatuloy ng bayad, isang pamilyar na itim na kuting ang lumundag sa kanyang kandungan. Si Pag-asa. Isang gabi, matapos siyang palayasin, bumalik si Manang Elida sa tondo.
Dala niya ang kuting. Hindi ito nabubuhay sa mansyon ng wala ka, Hija, sabi ng matanda, na ngayon ay may ngiti na sa mga labi. Ikaw ang tahanan niya. Hinaplos ni Ara ang malambot na balahibo ni Pag-asa. Tumingin siya sa bintana, sa bilog na buwan. Ilang buwan na ang lumipas. Ang galit ay matagal nang napalitan ng pag-unawa. Ang sakit ay napapalitan na ng pag-asa. At ang pag-ibig na akala niya ay namatay na, ay tahimik na tumutubong muli sa kanyang puso, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Kinabukasan, naligo siya at nagbihis. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang damit, isang simpleng bestida na bigay ni Nen. Kinuha niya si Pag-asa at isinakay sa isang luma, ngunit matibay na cat carrier. Alam na niya kung saan siya pupunta. Natagpuan ni Cyrus ang sarili sa isang lugar na hindi niya inaasahang magiging kanlungan niya, ang bagong animal shelter na ipinatayo ng kanyang foundation. Dito, sa gitna ng tahol ng mga aso at niyaw ng mga pusa, nakakahanap siya ng kapayapaan. Nakaupo siya sa isang bench, kinakalaro ang isang tuta na may 3 paa lang. Nakita niya kung paano, sa kabila ng kapansanan nito, puno pa rin ito ng buhay at pagmamahal. Katulad ni Ara. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, nanatili itong mabuti. Mukhang kailangan niya ng kalaro. Napalingon si Cyrus sa boses na iyon. Ang boses na gabi-gabi niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Nakatayo doon si Ara, may daladalang cat carrier. Ang kanyang buhok ay umiindak sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At sa kanyang mga labi, isang ngiti na matagal na niyang inaasam. Dahan-dahang tumayo si Cyrus, hindi makapaniwala. Ara, di. Binuksan ni Ara ang carrier. Lumabas si Pag-asa at agad na tumakbo papunta kay Cyrus, tila kilala na siya nito. Ngumiti si Ara. Oras na para umuwi. Hindi niya tinutukoy ang kuting. Pareho nilang alam iyon. Lumapit si Cyrus, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang baka isa lang itong panaginip. Huminto siya sa harap ni Ara. Walang salitang namutawi sa kanila. Tinitigan lang nila ang isa't isa, hinahayaan ang kanilang mga mata na sabihin ang lahat ng hindi kayang sabihin ng mga bibig. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Cyrus ang singsing ng kanyang ina. Ngunit hindi na ito ang simbolo ng isang kontrata o ng isang masakit na nakaraan. Ngayon, simbolo na ito ng isang pangako. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, ang kamay na dati may kalyo, ngunit ngayon ay kamay na ng isang nag-aaral maging manggagamot. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri nito. Perpekto ang sukat. Hindi na ito kontrata, Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ay pangako. Isang pangako na sa bawat araw ng buhay ko, ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Tumingin si Ara sa singsing pagkatapos ay sa mga mata ni Cyrus. Ang mga mata na dati iyelo ay ngayon ay puno na ng init at pagsuyo. Matagal mo nang ginagawa yan, Cyrus, sagot niya, hinahaplos ang pisngi nito. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng mga hayop na kanilang parehong minamahal, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng pangangailangan o ng pag-aari. Ito ay isang halik ng pagpapatawad, ng pagtanggap at ng isang bagong simula. Isang halik na nagsasabing ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o sa pangalan, kundi sa isang pusong busilak at sa kakayahang magmahal muli. Sa kanilang paligid, isang tuta ang masayang tumahol, na para bang sinasaluduhan ang pagsasama ng dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ang kanilang tunay na tahanan sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Cyrus. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng nakaraan, pinatatag ng pagpapatawad, at binuo ng pag-asa. Isang taos pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na eskinita ng Tondo hanggang sa maningning na mga bulwagan ng mansyon ng Monteverde, naging karamay namin kayo sa bawat luha, sa bawat ngiti at sa bawat tibok ng puso. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naramdaman din namin ang sakit ni Ara, ang bigat na pinapasa ni Cyrus, at ang init ng isang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa yaman o sa pangalan, kundi sa kabutihan ng puso at sa tapang na magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili.
Naway magsilbi itong paalala na sa buhay, lahat tayo ay may karapatang magkamali, bumangon at magmahal muli. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang ating kwento at hanapin ang sarili nating tunay na yaman. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating pagkikita dito lamang sa inyong paboritong channel. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses. 500,000 piso. 2 salita at 1 numero. Ngunit para kay Ara Mendoza, ang mga katagang iyon mula sa doktor ay parang isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Tila huminto ang pag-inog ng mundo. Nabingi siya sa ugong ng aircon sa maliit na opisina ng doktor, sa mahinang pagbip ng mga makina mula sa labas, sa sarili niyang paghinga. 500,000 piso. Ang halaga ng buhay ng kanyang kapatid. Ang halaga na katumbas ay isang pangarap na hinding-hindi niya kailanman maaabot. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Required ang open heart surgery para kainin. May butas sa puso. Isang depekto na kung hindi maagapan ay maaaring bumawi sa buhay ng kanyang 8 taong gulang na kapatid anumang oras. Miss Mendoza, nakikinig ka ba? Napakurap si Ara, bumalik sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanya ang doktor na may bahid ng awa sa mga mata. Tumango siya, kahit na ang gusto niyang gawin ay umiling at sabihing nagkakamali ito. Na hindi ganito kalaki ang singil ng tadhana sa kanila. Gagawin po namin ang lahat, pilit niyang sinabi, kahit na ang boses niya ay basag at nanginginig. Kailangan lang po namin ng kaunting panahon. Paglabas niya ng opisina, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, na tila ba may isang dambuhalang bato na nakadagan dito. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo ng ospital at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang namayapang ina. Ang huling habilin nito bago ito malagutan ng hininga, Ara, anak, alagaan mo si Nen. Huwag mo siyang pababayaan. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sorry, Nay, bulong niya sa hangin. Hindi ko po yata kaya. Dumaan siya sa bintanang salamin ng kwarto ni Nen. Payapa itong natutulog, may nakakabit na kung ano-anong tubo sa munti nitong katawan. Ang payat nitong dibdib ay marahang tumataas baba. Napaka-inosente. Napakadalisay. Walang kaalam-alam sa bigat ng problemang pasan-pasan ngayon ng kanyang ate. Dahil kay Nene, nagpatuloy siyang lumaban. Dahil kay Nene, naging mangangalakal siya, tinitiis ang init ng araw at ang mabahong amoy ng basura para lang may mailaman sila sa kanilang mga tiyan. Ngunit ngayon, ang pag-ibig niya para sa kapatid ay tila hindi sapat. Umuwi si Ara sa kanilang maliit na barong-barong sa isang eskinita sa Tondo na may daladalang pagkadurog sa puso. Ang ingay ng mga naghahabulang bata at nagsitsismisang kapitbahay ay tila walang epekto sa kanya. Dumiretso siya sa loob at umupo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanilang bahay ay halos walang laman. Isang papag na nagsisilbing higaan nilang magkapatid, isang maliit na mesa, at ilang mga kahon na puno ng mga bote at plastik na nakolekta niya. Sa isang tabi, naroon ang isang bowl, ang tanging naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng malaking pera. At kailangan niya ito ngayon. Sa gitna ng kanyang desperasyon, binuksan niya ang bowl. Mga lumang damit. Ilang mga litrato. Mga alaala ng isang masayang pamilya na winasak ng panahon. Kinuha niya ang mga damit at inilabas isa-isa. Ibenta kaya niya? Baka may bibili pa. Bawat sentimo ay mahalaga. At doon, sa ilalim ng lahat, naroon ang isang kupas at luma ng jacket na maong. Ang paboritong jacket ng kanyang ama, ang ama na isang araw ay hindi na lang umuwi at iniwan sila. 10 taon na ang nakalipas pero tandang-tanda pa ni Ara ang amoy niyon. Amoy ng sigarilyo at ng murang pabango. Ito na lang ang natitirang pisikal na alaala niya sa kanyang tatay. Niyakap niya ang jacket, hinahanap ang kahit kaunting init o alaala ng yakap ng isang ama. Ngunit galit at pangulila lang ang kanyang naramdaman. Itatapon na sana niya ito pabalik sa bowl ang may maramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng isang nakatagong bulsa sa dibdib nito. Kinapa niya ito.
Hindi ito barya. Hindi rin ito bato. Dahan-dahan, na maihalong kaba at pagtataka, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang malamig at makinis na metal. Inilabas niya ito. Sa gitna ng madilim nilang bahay, isang bagay ang kumislap sa katiting na liwanag na nagmumula sa siwang ng kanilang bubong. Isang sing-sing. Hindi isang ordinaryong sing-sing. Isang pambabaeng sing-sing na may malaking diamante sa gitna na napapalibutan ng maliliit pang bato. Mukha itong mamahalin. Sobrang mamahalin. Napasinghap si Ara. Saan nakuha ng kanyang ama ito? Imposibleng nabili niya ito. Ang kanyang ama ay isang hamak na construction worker lang noon. Nagnakaw ba siya? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya umalis? Ang katanungan ay gumuhit ng takot at hiya sa kanyang puso. Pero mabilis itong napalitan ng ibang emosyon. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Nakatitig lang siya sa singsing na nasa kanyang palad. Sa isang banda, ito ang sagot sa kanyang mga dasal. Ang kaligtasan ni Nen. Sa kabilang banda, ito ay isang simbolo ng isang posibleng krimen na ginawa ng kanyang ama. Isang batik sa kanilang pangalan na matagal na nilang tinitiis. Ngunit kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Nen ang kanyang nakikita. Ang mahina nitong paghinga. Ang pangako niya sa kanilang ina. Kinaumagahan, matapos ang walang katapusang pag-iisip, nakapagdesisyon na siya. Ibinulsa niya ang sing-sing. Ang bigat nito sa kanyang bulsa ay kasing bigat ng bigat sa kanyang konsensya. Bawat hakbang niya palabas ng kanilang eskinita ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang sentensya. Nanlalamig at pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Lumingalinga siya sa paligid, pakiramdam niya bawat taong nakakasalubong niya ay alam ang kanyang ginagawa. Ang bawat ingay ng jeep at tricycle ay parang sigaw sa kanyang tainga na nagsasabing, magnanakaw. Pinili niya ang isang maliit at lumang sanglaan sa isang hindi gaanong mataong kalye. Ang malaking karatula nito na Agencia de Empeños ay kupas na, ang pintura ay natutuklap na. Para sa kanya, mas ligtas dito. Mas hindi kapansin-pansin. Nang itulak niya ang pinto, isang mahinang tunog ng kampanilya ang umalinggaw sa loob. Amoy luma at alikabok ang hangin. Isang rehas na bakal ang naghihiwalay sa kanya at sa isang matandang lalaki na nakasalamin na nag-angat ng tingin mula sa binabasang dyaryo. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang simpleng t-shirt, kupas na pantalon at pudpod na tsinelas. Kumunot ang noo nito. Ano nang kailangan mo, Ineng? Tanong nito, ang boses ay magaspang. Hindi makapagsalita si Ara sa una. Nilunok niya ang bara sa kanyang lalamunan. May isasangla po sana ako. Ano yan? Nanginginig ang kamay niyang inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na panyo. Maingat niyang binuksan ito at inilapag sa salaming counter ang sing-sing. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng bumbilya sa loob ng sanglaan, ang diamante ay kumislap ng may kakaibang ningning. Tila ito isang bituin na nahulog mula sa langit at napadpad sa marumi at malagkit na lugar na iyon. Biglang nagbago ang anyo sa mukha ng may-ari. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng kasakiman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang sing-sing na parabang isa itong banal na bagay. Kinuha niya ang maliit na lente at sinuring maigi ang bato. Ilang sandali siyang tumahimik, tinitimbang hindi lang ang sing-sing, kundi pati na rin ang dalagang nasa harap niya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa dibdib ni Ara. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang puso sa kaba. Pipeke ba yan? Mahinang tanong ni Ara, umaasa at kasabay na natatakot sa isasagot nito. Umiling ang lalaki, hindi inaalis ang tingin sa sing-sing. Hindi ito pek, Ineng. Tunay na tunay. Ibinalik niya ang sing-sing sa counter. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Saan mo ito nakuha? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sa tatay ko po. Pamana po niya sa akin. Isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan. Tumango-tango ang lalaki, tila hindi kumbinsido pero mas interesado sa halaga ng sing-sing kaysa sa pinanggalingan nito. Sa wakas, naglakas loob si Ara na itanong ang bagay na nagdala sa kanya roon. Ang tanong na magtatakda ng kapalaran ni Nen.
Magkano po ito? Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit bago pa man makasagot ang may-ari ng sanglaan, isang tunog mula sa labas ang pumukao sa kanilang atensyon. Isang tunog na hindi karaniwan sa kalyeng iyon, ang marahan at makapangyarihang ugong ng isang mamahaling makina. Sa labas ng salaming pinto, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto. Ang kintab nito ay tila isang insulto sa maalikabok na paligid. Ang mga bintana nito ay sobrang tinted, walang makikita sa loob. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Matangkad, tuwid ang tayo, at bawat kilos ay nagpapakita ng otoridad at kapangyarihan. Hindi siya tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay diretso at matalim na nakatuon sa loob ng sanglaan, kay Ara, at sa kumikinang na diamante sa ibabaw ng counter. Ang silid-pulungan ng Monteverde Holdings ay malamig at tahimik, maliban sa boses ng isang board member na nag-ulat tungkol sa quarterly earnings. Para kay Cyrus Monteverde, ang mga numero ay pamilyar, ang mga boses ay paulit-ulit na lang. Ang lahat ay isang laro ng porsyento at kita. Isang larong palagi niyang ipinapanalo. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng walang emosyon. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, ang kanyang isip ay tumatakbo, sinusuri ang bawat salita, hinahanap ang bawat kahinaan. Bigla, isang bahagyang panginginig mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang umulit ito, dahan-dahan niyang sinulyapan ang screen sa ilalim ng mesa. Isang text message mula sa kanyang personal na assistant. Sir, ang singsing ng mommy ninyo. Wala sa safety deposit box. Sa isang iglap, ang mga numero at porsyento na lumilipad sa hangin ay naglaho. Ang boses ng board member ay naging isang walang kahulugang ugong. Tila humigpit ang hangin sa silid. Ang sing-sing. Ang kaisa-isang bagay na hindi niya kayang palitan. Ang tanging pisikal na alaala ng pagmamahal ng kanyang ina. Naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang panga. Ang panalamig ng kanyang mga mata na tila yelo. The meeting is over. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito'y tila isang matalim na patalim na humiwa sa ere. Natigilan ang lahat. Nagkatinginan ang mga board member na guguluhan. Ang nag-uulat ay napatigil sa gitna ng kanyang pangungusap. But Sir Cyrus, hindi pa po tayo tap. I said, ulit ni Cyrus, ang kanyang tingin ay diretso at walang bahid ng pasensya. It's over. Walang nangahas na sumagot pa. Mabilis na nagligpit ng kanilang mga gamit ang mga miyembro ng board. Ang kanilang pagtataka ay nababalot ng takot sa biglaang pagbabago ng muod ng kanilang Naiwan si Cyrus na mag-isa sa malawak na silid. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana na tanaw ang buong lungsod ng Makati. Ngunit ang mga nagtataasang gusali ay hindi niya nakikita. Ang nakikita niya ay isang maulang gabi, 10 taon na ang nakalipas. Ang tunog ng mga humahagibis na gulong sa basang kalsada. Ang nakakabinging tunog ng nagbanggaang metal. At ang mukha ng kanyang ina, duguan, na nakangiti pa rin sa kanya bago ito pumikit magpakailanman. Siya ang nagmamaneho. 18 taong gulang pa lang siya noon, mayabang at mapuso. Isang pagkakamali na habambuhay niyang pagsisisihan. Pagkatapos ng libing, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati at pagkasuklam sa sarili, kinausap niya ang kanyang ama, si Don Ricardo. Hindi ako karapat-dapat magmahal o mahalin, Dad, sabi niya noon, ang boses ay puno ng pait. Gawin mong kondisyon sa mana ko ang pag-aasawa. Isang parusa na siya mismo ang humiling. Pumayag ang kanyang ama. Isinulat sa huling habilin, kailangan ni Cyrus na mag-asawa sa loob ng 6 na buwan pagkamatay ni Don Ricardo. Kung hindi, ang kontrol ng kumpanya ay mapupunta sa board. Akala niya noon, isa itong perpektong paraan para parusahan ang sarili, para itaboy ang sinumang magtatangkang mapalapit sa kanya. Ngayon, ang parusang iyon ay isa ng bombang malapit ng sumabog. At ang susi sa lahat, ang singsing na isusuot niya sana sa babaeng mapipilitan siyang pakasalan, ay nawawala. Ang pag-iisip niya ay pinutol ng pagring ng kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Clarice Sandoval. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Sinagot niya ito ng may pagkainis. What? Cyrus, darling, malambing ngunit may kalkuladong tono ang boses sa kabilang linya. I heard you ended the board meeting early. Is everything okay?
Naisip ko lang, baka kailangan na nating pag-usapan ang mga detalye ng kasal natin. Naramdaman ni Cyrus ang pag-akyat ng iritasyon sa kanyang lalamunan. Si Clarice, ang babaeng pinili ng kanyang ama para sa kanya. Maganda, mula sa isang kilalang pamilya, ngunit ang bawat ngiti ay may katumbas na presyo. Wala tayong dapat pag-usapan, Clarice. Don't be like that, Cyrus. The clock is ticking. Alam nating pareho na ako ang pinakalohikal na pagpipilian mo. Logical. Is that how you see our marriage? Is business transaction, tanong ni Cyrus, ang boses ay puno ng pang-uyam, kahit na iyon mismo ang balak niyang gawin. We both get what we want. Isn't that what matters, sagot ni Clarice. Goodbye, Clarice. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag. Ang malamig na click ng telepono ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Maya-maya, pumasok ang kanyang assistant na si Marco, mukhang ninenerbiyos. Sir, inutusan ko na po ang security team. I-trace ninyo ang lahat ng posibleng galaw. Bawat sanglaan, bawat online seller, bawat pawn shop sa buong Metro Manila. I want that ring back, Marco, mariing sabi ni Cyrus. As don't care about the cost. I want it back before the end of the day. Yes, sir. Lumipas ang ilang oras na tila mga taon. Hindi mapakali si Cyrus. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina na parang isang tigring nakakulong sa hawla. Ang bawat minuto ay isang pag-alipusta sa alaala ng kanyang ina. Hanggang sa muling pumasok si Marco, hinihingal. Sir, mailid po tayo. Napahinto si Cyrus. Speak. Isang sanglaan sa Tondo, sir. May nag-report na isang babae ang nagtangkang isangla ang isang singsing na tumutugma sa description. Ipinadala po sa email ninyo ang kuha mula sa Kiki. Mabilis na umupo si Cyrus sa harap ng kanyang computer. Binuksan niya ang kanyang email. At doon, nakita niya isang malabong litrato mula sa security camera. Isang babae. Mukhang bata pa, payat at nakasuot ng simpleng damit. Nakayuko ito, ngunit kitang-kita sa postura nito ang halo-halong desperasyon at takot. At sa kamay nito, nakapatong sa salaming counter, kumikinang kahit sa mababang kalidad na imahe, ay ang singsing ng kanyang ina. Naramdaman ni Cyrus ang pag-apoy ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na malamig at nakakapasong. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa isang paglapastangan. Isang hamak na babae mula sa Tondo, hinahawakan ang isang bagay na napakabanal para sa kanya. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hanapin ninyo siya, utos niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang hatol. Ngayon din ni. Ang tunog ng kampanilya sa pinto ng sanglaan ay tila isang hudyat. Napatayo si Ara na parang isang hayop na nasukol. Ang lalaking naka-Amerikana na bumaba mula sa itim na kotse ay pumasok sa loob. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa may-ari o sa maalikabok na paligid, dumiretso ang mga ito sa singsing na nasa ibabaw ng counter. Akin na yan, sabi ng lalaki, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Hindi ito pakiusap kundi isang utos. Ang may-ari ng sanglaan na kanina'y puno ng kasakiman ay biglang namutla. Mabilis pa sa 4:00 niyang kinuha ang singsing at iniabot ito sa bagong dating. Miss, baling sa kanya ng lalaki. Sumama ka sa amin. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng lamig mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang bato. Sino po kayo? Wala po akong ginagawang masama. Sumama ka na lang kung ayaw mong magkaproblema, sagot ng isa pang lalaki na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Wala nang nagawa si Ara. Sa pagitan ng dalawang malalaking lalaking nakapalibot sa kanya, para siyang isang sisiw na dinagit ng lawin. Kinaladkad siya palabas ng sanglaan at ipinasok sa malamig at malinis na backseat ng itim na kotse. Ang pinto ay nagsara ng may mabigat na tunog, tila isinasara ang pinto ng isang selda. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik lang si Ara. Ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Pulis ba sila? Ikukulong ba siya? Paano na si Nen? Ang perang inaasahan niya mula sa singsing ay naglaho na parang bula. Ang pag-asa ay naging purong takot. Tumingin siya sa labas ng bintana.
Ang mga pamilyar na gusali at eskinita ng Tondo ay unti-unting napapalitan ng matataas at makikinang na mga gusali ng Makati. Bawat metro na inilalayo nila sa kanyang mundo ay isang metro na mas malapit sa isang kinabukasang hindi niya alam. Huminto ang sasakyan sa basement parking ng isang napakataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Muli siyang inalalayan palabas at isinaka sa isang pribadong elevator. Walang ibang tao. Tanging sila lamang at ang nakakabinging katahimikan. Huminto ang elevator sa pinakatuktok na palapag. CEO's office, basa niya sa gintong plaka sa pader. Bumukas ang pinto ng elevator at isang malawak na opisina ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, ang mga pader ay salamin mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng isang nakakalulang tanawin ng buong syudad. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking itim na silya, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa itim na kahoy, ay isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa tanawin sa labas. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanya. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Siya ang lalaki sa kisi. Ang lalaking may matalim at malamig na mga mata. Tumayo ito at naglakad palapit sa mesa. Inilapag nito sa ibabaw ng makintab na kahoy ang singsing. Ang kislap nito ay tila ng uyam. Umupo ka, utos nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Nanginginig na umupo si Ara sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng laki ng opisina at ng presensya ng lalaking nasa harap niya. Iyo ba ito? Tanong ng lalaki, itinuturo ang singsing. Umiling si Ara. Hindi po. Nakita ko lang po yan. So, inamin mo na ninakaw mo, putol nito sa kanyang sasabihin. Hindi po, mabilis niyang sagot, ang takot ay napalitan ng panandali ang pagtatanggol sa sarili. Hindi po ako magnanakaw. Nakita ko lang po yan sa lumang jacket ng tatay ko. Kailangan ko lang po ng pera para sa kapatid kong may sakit. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan po niya ng operasyon sa puso. Mamamatay po siya kapag hindi na operahan. Tinitigan siya ng lalaki, ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, tila hindi na tinag sa kanyang mga luha. Alam mo ba kung kaninong singsing yan? Umiling si Ara. Pag-aari yan ng namayapa kong ina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa na isa lang itong masamang panaginip ay naglaho. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng syudad mula sa labas. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha. Handa na siya. Handa na siyang tawagin nila ang mga pulis. Handa na siyang makulong. Pero ang isip niya ay nasa ospital, kainin. Sorry po, bulong niya. Sorry po. Ibalik niyo na lang po ako sa sanglaan. Ibabalik ko ang pera. Magtatrabaho po ako para bayaran kayo. Kahit ano po, gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Paano na po ang kapatid ko di? Tumingin sa kanya ang lalaki. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi awa, kundi isang kalkulasyon. Isang ideya na nabubuo. Anong pangalan mo? Ara po. Ara Mendoza. Cyrus Monteverde, pagpapakilala nito. Dahan-dahan itong bumalik sa kanyang upuan. May kinuha itong folder mula sa isang drawer at inihagis ito sa ibabaw ng mesa, sa harap mismo ni Ara. Basahin mo. Nag-aalangang kinuha ni Ara ang folder. Isang kontrata. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, marriage contract. Napaangat ang tingin ni Ara, puno ng pagkalito. Ano po ito? Isang proposal, sagot ni Cyrus, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Pakasalan mo ako. Tila nabingi muli si Ara. Napakurap siya ng ilang beses, iniisip kung tama ba ang kanyang narinig. Pipo. Simple lang ang kasunduan, Miss Mendoza, paliwanag ni Cyrus na parang nagpapaliwanag ng isang business deal. Pakakasalan mo ako sa papel sa loob ng 1 taon. Titira ka sa bahay ko. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Bilang kapalit, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa ospital ng kapatid mo. Lahat. Pati ang operasyon niya. Pagkatapos ng 1 taon, kapag tapos na ang kontrata,
Bibigyan kita ng 5 milyong piso para makapagsimula kayo ng kapatid mo ng bagong buhay. Nakatitig lang si Ara, hindi makapaniwala. Ang utak niya ay sinusubukang iproseso ang lahat. Isa itong kabaliwan. Isang panaginip. O isang bangungot. Bakit? Bakit siya? Bakit po ako? Dahil kailangan ko ng asawa at kailangan mo ng pera. At dahil ikaw, sabi ni Cyrus, ang kanyang tingin ay tila tumatago sa kaluluwa ni Ara, ay desperado. Wala kang ibang pagpipilian. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa kanyang lalamunan. Desperado siya. Pero may natitira pa siyang dignidad. Ang kanyang kalayaan. Ang kanyang sarili. Ipagpapalit niya ba ang lahat ng iyon para sa pera? Kahit na para pa ito sa buhay ni Nen. Nakatitig siya sa kontrata. Sa kabilang banda, nakikita niya ang mukha ni Nen na nakangiti at malusog. Sa kabilang banda, nakikita niya ang sarili niya na nakakadena sa isang lalaking hindi niya kilala, isang lalaking kasing lamig ng yelo. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Cyrus. Sinagot niya ito. Hello? Yes, this is he. What? CJ, hold on ni. Tumingin si Cyrus kay Ara, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Inabot nito sa kanya ang telepono. Tawag mula sa ospital. Hinahanap ka ng doktor ng kapatid mo. Nanginginig na kinuha ni Ara ang telepono. Hello, Doth. Ara, mabutit na tawagan ka namin, sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Biglang bumaba ang oxygen level ni Nen. Naging kritikal ang kondisyon niya. Kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Bawat oras ay mahalaga. Binitawan ni Ara ang telepono na parang napaso. Bumagsak ito sa malambot na carpet. Naramdaman niyang nanlabo ang kanyang paningin. Ang pader ay tila guguho. Kinuha ni Cyrus ang telepono at ibinaba ito. Muli siyang tumingin kay Ara, ang kanyang mga mata ay matalim. Ano nang sagot mo, Miss Mendoza? Ang buhay ng kapatid mo o ang kalayaan mo? Ang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Monteverde ay bumukas ng walang ingay na para bang isang higanting bibig na handa siyang lamunin ng buo. Mula sa loob ng kotse, nakadungaw si Ara sa bintana at ang kanyang hininga ay tila ninakaw ng kanyang nakikita. Isang malawak na hardin na may perpektong gupit na mga damo, isang fountain na may mga anghel na bato, at sa dulo ng isang mahabang daanan, isang bahay na mas malaki pa sa pinagsama-samang mga bahay sa kanilang buong eskinita. Puti, malinis at nagliliwanag sa ilalim ng araw. Ito ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Ngunit sa halip na mamangha, isang pamilyar na takot ang gumapang sa puso ni Ara. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Pinagbuksan siya ng driver. Sa kanyang pagbaba, suot ang kupas niyang maong at lumang t-shirt. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang malinis na sahig. Maligayang pagdating sa mansyon, Ma'am Ara, sabi ng isang babaeng may edad na sumalubong sa kanya. Nakasuot ito ng unipormeng kulay gray, tuwid ang tayo, at ang kanyang buhok na may mga puti na ay nakapusod ng mahigpit. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Ara mula ulo hanggang paa, at sa isang iglap, naramdaman ni Ara na siya ay hinuhusgahan at nakitang nagkukulang. Ako si Elida, ang head housekeeper, pagpapakilala nito. Sumunod kayo sa akin. Sumunod si Ara papasok sa mansyon. Kung sa labas ay nakakamangha na, sa loob ay higit pa. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakabitin mula sa mataas na kisam. May mga painting sa pader na mukhang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat kasangkapan ay sumisigaw ng karangyaan. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, nakakasalubong nila ang iba pang mga kasambahay. Lahat sila ay yumuyuko bilang paggalang, ngunit sa kanilang mga mata, nakikita ni Ara ang parehong pagtataka at pagmamaliit na nakita niya kay Manang Elida. Isang bulungan ang narinig niya mula sa dalawang katulong na naglilinis sa isang tabi. Siya na ba iyon? Parang galing lang sa kung saan. Nagpanting ang tainga ni Ara, ngunit pinili niyang magbingi-bingihan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip si Nen. Para sa'yo ito, Nen. Titiisin ko ang lahat. Ito ang magiging silid ninyo, sabi ni Manang Elida, binubuksan ang isang pinto.
Nalaglag ang panga ni Ara. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Mayroon itong sariling banyo na may bathtub, isang walk-in closet na puno na ng mga bagong damit, sapatos at bag, at isang king-sized bed na may malalambot na unan. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang lahat. Napangiti siya. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakalang makakatulog siya sa ganitong klaseng kama. Maghahapunan kayo ni Sir Cyrus mamayang 7:00. Maging handa kayo, sabi ni Manang Elida bago siya iwanan at isara ang pinto. Naiwan si Ara na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Ito ang kanyang magiging gintong hawla. 7:00 ng gabi. Nakaupo si Ara sa isang dulo ng mahabang hapagkainan. Sa kabilang dulo, nakaupo si Cyrus. Ang distansya sa pagitan nila ay tila 1 kilometro. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Ang katahimikan ay nakakabingi, mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, nagsalita si Cyrus, hindi man lang siya tinitingnan. May mga patakaran sa bahay na ito, simula niya, ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Una, hindi ka maaaring lumabas ng mansyon nang walang pahintulot ko. Pangalawa, huwag kang mag-imbita ng sinuman dito. Pangatlo, sa harap ng ibang tao, lalo na sa pamilya ko at sa mga kasosyo ko sa negosyo, tayo ay isang masayang mag-asawa.